Napagod ang mga taga-Pagudpud, Ilocos Norte sa dami ng nahuli nilang yellowfin tuna. Biyaya kung ituring yan ng mga residente na todo hakot sa mga isda. Ngayon lang daw ulit sila nakahakot ng ganyan karaming isda na aabot sa mahigit 1 tonelada. Bistado sa entrapment operation sa Davao City ang isang dentista kuno. Nagpo-perform na ang suspect ng procedure sa kanyang kwarto kahit estudyante pa lang siya. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Ang dental procedure na ginagawa ng lalaking ito sa Davao City, hindi sa dental clinic, kundi sa kwarto lang niya sa bahay. Sa tulong ng nagpanggap na pasyente, ang modus na ito nabisto sa operasyon ng CIDG-11. Kasama ang Davao City Anti-Scam Unit at Philippine Dental Association Davao Chapter. Nabo kay katungod na makuha sa mga abogado na yung pinili. Kanang moral braces siguro. Pero iya pa itong injeksyonan para mag-numb. Dili na siya makapil gani. O para dili mo sakit siguro. Ang 27 anyos na suspect, third-year dentistry student pa lang. Noong 1 taon pa raw na monitor ng pulisya ang illegal na dental procedures niya. Ilang beses na raw siyang binigyan ng warning pero nagpatuloy pa rin. Sabi ng Davao City Anti-Scam Unit, nagsasagawa rin daw ang suspect ng dental procedures abroad. Actually, mahal, no? When you say mahal, halos kaparehas lang ang uban. He's doing veneers and crowns and even bridges. Gamit ang iyang pabalik-balik na micromotor. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nasa custodial facility na ng CIDG-11 at inireklamo ng paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. May agwa de Mayo man sa pagsisimula ng buwan, Pag-asa na mismo nagsabi na posibleng maantala ang pag-uulan sa huling bahagi ng Mayo. Pangamba na isang grupo baka tamaan daw ang ating supply ng bigas. Yan ang tinutukan ni Katrina Soon. Kung dati madalas na ang pag-uulan sa huling linggo ng Mayo, malaki raw ang posibilidad na maantala ang pagpasok nito sa bansa ngayong taon dahil sa El Nino ayon sa Pag-asa. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, maaari raw maapektuhan ang supply ng bigas. Baka po magkaroon na naman ng kagipitan po sa supply ng bigas. Lalo na pagsipa po nung tinatawag na lean months natin, Hulyo, Agosto hanggang Setyembre, baka po lalo po mag-tighten po yung ating supply. Kasi nga po madidili masyado yung nilo yung harvest po natin. Dahil dito, posibleng magmahal ang bigas. Malaki rin daw ang magiging epekto ng pagpasok ng imported na bigas at sa kung ano ang magiging presyo nito. Paglilinaw ng Agriculture Department, sapat ang supply ng bigas sa bansa sa ngayon. Malaking bahagi rin naman ng bansa natin, lalo na yung ating mga rice granary, na hindi naman naapektuhan dahil maganda pa yung ating mga patubig. Bumaba man daw ng 100,000 metric tons ang ani sa unang 3 buwan ng taon, napakaliit daw nito na porsyento at di pa lalampas ng 1% sa kabuuang magiging ani ng bansa. Maaari raw itong tapalan ng imported na bigas. Sakaling magsimula na ang mga pag-uulan sa bansa at kailanganin ng buffer stock na bigas, makakasapat daw ang buffer stock ng NFA. Susuportahan din ng DA ang panukala sa Kongreso na amyendahan ng Rice Tarification Law. Ang hiling lang daw nila ay huwag masyadong mambarat sa benta dahil masyado raw malulugi ang NFA. Ginagawan po natin ang paraan na mapakinggan po natin ang bawat isang sektor na apektado po na naging patas na ito. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sa tindi ng damang init, hindi lang tao ang apektado, kundi pati na yung mga alagang hayop. Ang diskarte ng ilan kung paano sila mapepreskohan, alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Nangihina at nagkakaubot-sipon na ang ilang alagang aso sa bayan ng Aglipay sa Quirino. Ang isang fur parent nga na barangay chairman namatayan ng alaga. Nung una ko siyang nakita, sir, baba yung buntot niya tapos yung bunganga niya naglalakad na parang hilo na naglalaway-laway. Tapos nung 2 araw na, sir, nahiga na. Nahiga na yung aso, sir. Tapos nagtatahol-tahol na siya, parang nagmamakawa na siya. Tapos? Mga dalawang araw, sir, na nakahiga na nagtatahol-tahol. Pangatlong araw, 4 na araw, namatay na yata, sir.
Maaga namang isinilong ng ilang magsasaka ang kanilang mga kalabaw. Pinapaliguan din sila ng husto. Pero ilang magsasaka ang napilitan na raw magbenta ng kalabaw dahil daw kasi sa unti-unting pagkatuyo ng mga ilog at sapa sa lugar na wala ng pagkain ng kanilang mga alaga. Nakatutulong naman ang mga punong ito para kahit papaano ay mapalamig ang hangin para sa mga alagang hayop sa zona ito sa Pililla, Rizal. Simula raw ng tumindi ang init ng panahon, 2 beses na raw pinapaliguan ang mga alagang hayop dito sa zoo, katulad na lamang ng camel na si Saddam, na bagamat sanay naman siya sa disyerto, mas sanay daw siya sa klima dito sa ating bansa. May misting din ng tubig sa mga kulungan ng mga ibon at tinatapatan ng hose ang mga leon, tigre, kabayo, baboy at iba pang hayop. Ang orangutan ngang ito na ginhawaan sa malamig na tubig na iniabot sa kanya. Sinisigurado namin na yung mga tubig nila puno lagi, tapos binibigyan namin sila ng vitamins para pampalakas ng katawan nila. Kine-check up sila twice a month dito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Humakot ng awards ang GMA Network sa 18th UP Combrodsok Gandingan Awards. Kabilang dyan, ang aking partner na si Pia Arcangel. Nakatutok si Katrina Son. Muling dumagundong ang Gandingan sa UP Los Baños. Binigyang parangal ang ilang personalidad at programa ng GMA Network sa 18th UP Combrod Gandingan Awards na may temang agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Ang 24 oras weekend anchor na si Pia Arcangel itinanghal bilang Gandingan ng kababaihan. Best News Anchor si Vicky Morales para sa 24 oras. Most development-oriented feature story ang Peste sa Taniman na report ni Sandra Aguinaldo na bahagi ng 24 Oras Climate Change Series. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Wagi si Kim Atienza ng Gandingan ng Agham at Teknolohiya para sa Kuya Kim. Ano na? Nanalo ang Need to Know ng GMA Integrated News ng Most Development-Oriented Online Video Award. Most Development-Oriented AM Station ng Super Radio DZBB para sa Super Balita sa Tanghali. Binigyan ng special citation ang GMA Integrated News para sa Most Development-Oriented Photograph o Photo Story. Special citation para sa Most Development-Oriented Online News ang natanggap ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Best TV Program Host naman si Susan Enriquez para sa unang hirit. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Nanalo bilang Most Development-Oriented Environment Program ang Amazing Earth. Gandingan ng kalikasan ang iginawad kay Born to be Wild host Doc Ferds Resio. Most Development-Oriented Children's Program ang AHA. Most Development-Oriented Drama Program ang Black Rider. At Most Development-Oriented Public Service Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Muli, maraming salamat po sa UP Combrodsok. Congratulations sa lahat ng kinilala. At mga kapuso, ginawaran din po ng pagkilala ng Malabon City LGU naman ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network sa kauna-unahang Malabon Ahon Media Awards. At kasama po sa 5 nakatanggap ng special citation ang GMA Integrated News para sa ilang storyang itinampok ang Malabon. Best Malabon Ahon Public Service Station for Radio, ang Super Radio DZBB. At Best Malabon Ahon Radio Promoter, ang Super Radio DZBB anchor na si Melo Del Prado. Kulang ang gala sa isang lugar kung hindi malalasap ang kanilang tradisyonal na mga pagkain. Samahan pa ng pag-chill sa perfect spot na malaki drama ang vibes. Silipin niyan straight from South Korea sa pagtutok ni JP Soriano. Pagkatapos naming subukang magluto ng Korean fried chicken, nagpaturo din akong magpagawa ng traditional Korean dessert dito sa Korean Food Cultural Space. Ito yung gotgam danji o stuffed dried persimmon.
Simple, pero puno raw ng benepisyo sa kalusugan ang recipe. Tatadta rin ang jujube, walnuts at pumpkin seeds. Pagkatapos lalagyan ng yuja syrup at honey, tsaka hahaluin. Ilalagay sa persimmon at isisiksik na mala dumplings o siomai. Pasado kaya ito sa aking kaibigang Korean na si Park Jumin? Nice, really? Kung gabi ang food trip, favorite picnic spot ng Koreans ang tabi ng Han River. Perfect sa lamig ang paboritong noodles sa K-drama, ang jjajangmyeon. Pwede ring mag-hot ramyun noodles habang nanonood ng Rainbow Fountain Show sa Banpo Bridge. Mula sa Seoul, South Korea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Alden Hart collab soon? Yan daw ang wish ni Asia's multimedia star Alden Richards kasunod na kanyang directorial debut. Thankful din si Alden sa one after another blessing sabay ng kanyang busy schedule for the upcoming Kapuso series na Pulang Araw, ang upcoming hosting stint for Miss Universe Philippines at another achievement unlocked na mahirang bilang box office king. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Shock ang isang pusa na makitang naputol ang buntot ng kanyang tila pinaglalaroang butiki. Curious cat intensifies nga ng mapansin na gumagalaw pa rin ang naputol na buntot. Ang malao ay reaction ni Miming, sinuklian ng nonchalant movement naman ni Butiki. Ang pagkaputol ng buntot ng mga butiki, paraan para depensahan ang sarili laban sa mga predator tulad ng mga pusa. Kaya ng mga butiki na mag-regenerate ng naputol na buntot o kahit paa, habang sila muling tila engganyong makipaglaro sa mga butiki dahil sa kanilang hunting instinct. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.